Kahit ano pa ang sabihin mo, Arsi, hindi na ako magtitinda ng alak at sigarilyo. Dahil ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, higit na pagpapala ang tinatanggap. Liwanag sa landas ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mula sa mga karanasang hango sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karanasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isa nating tagapakinig. Troy, gising na. Ate, Sabado naman ngayon eh. Walang pasok sa school. Sasama tayo kay tatay mamalengke. Naantok pa ako, ate. Troy, walang ibang tutulong kay tatay. Sige na, tumayo ka na dyan. Ate Pinky naman eh. Pagkatapos nating mamalengke, magluluto naman ako ng babaunin ni tatay sa pagdalo sa gawain. Sige na, tumayo ka na dyan. Pagkagaling natin sa palengke, saka na lang uli matulog. Oo na eh. Pinky! Isinasalansan ko lang itong ating mga paninda. Kumain na kayo magkakapatid. Isasama ko kayo sa gawain ngayon. Paano po itong tindahan? Ay, eksaktong 2:00 ng hapon. Magsasara na tayo. Sige po. Basta araw ng Sabado, dapat naroon tayo sa gawain. Hindi tayo dapat manghinayang sa pwede pa nating kitain. Dahil pag inuna natin si Lord, siya ang magpuprovide ng ating pangangailangan. Amen po, tatay. O sige na. Tatapusin ko na ang pag-aayos ng mga bagong biling paninda. Tapos, kumain na kayo mga kapatid. Para pagdating ng 2:30, paalis na tayo para dumalo sa gawain. Bakit nakasara tindahan mo, ha? Ay, ikaw pala, Nita. Aalis kami. Dadalo kami sa gawain. Ganun ba? Baka naman pwedeng pagbilan mo muna ako. Aba, teka. May tindahan ka rin, hindi ba? Oo, pero naubos na ang tinda kong sigarilyo. Kulang pa na pagbentahan ko para makabili ng bagong paninda. Nagbayad kasi ako kay Bombay. Ano bang bibilhin mo sa akin, Nita? Isang kahang sigarilyo lamang. Naghahanap kasi yung asawa ko. Ang sabi ko, wala na nga. Naku, pasensya na, Nita. Oh. Hindi na ako nagtitinda ng sigarilyo. Ano? Bakit naman? Dahil hindi yun ayon sa kalooban ni Lord. Pambihira ka naman, oh. Ikaw lang dito sa kalye natin ang walang tindang sigarilyo, ah. Iyan ang manahin mo, Nita. Wala akong tindang sigarilyo, pero wala rin akong utang sa Bombay na suki mo. Ano? Wala kang utang kay Bombay? Lahat na may tindahan dito may utang sa kanya? Kaya dumalo ka na rin sa gawain para malaman mo ang sikreto ng paglaya. Kaya nang panyo mamaya si Brother Mike? Sigurado yun. Kaya kayo ha, Tutsi, Arnold, at ikaw bunso huwag kayong matutulog. Kailangan pag malapit ng matapos ng healing message, gising na gising tayo. Sige, ate. Para makasalo tayo ng panyo. Ate Pinky! Ate Pinky!
Kaya nga, gusto ko lagi tayong narito malapit sa stage, ate. Para madaling makasalo ng panyo may Psalm 91. Pinky, Oh, bigyan mo ng tig-iisa nito mga kapatid mo. oh, tubig. Tigi isang bote tayo ha. Huwag agad uubusin, itataas ito sa panalangin mamaya. Oo, Ate Pinky. Uy, akin na yun sa akin. Ate, sa akin yan. Psalm 91 verses 14 to 16 ang ating paulit-ulit na dinadalangin. Naunawaan niyo ba ang ibig sabihin sa Salmo 91? Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib. In other words, wala tayong katatakutan. Kapag tayo ay nanalig at nanampalataya, tayo po ay papaligiran ng kapangyarihan ng Panginoon. Walang magnanakaw na kapapasok sa atin. Kaya panatag ang ating kalooban. Animala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kapag tayo ay nanalig na ng palataya at nagmahal sa Panginoon, pakinggan sinasabi sa verses 14 and 16 ng Salmo 91, because He loves me, sabi ng Panginoon, sapagkat minamahal nila ako. Ang translation niya sa ating Tagalog, ano sabi doon? Aking ililigtas ang tapat sa akin. Sa translation nila, subalit ang totoo niyan, pagmamahal. Sabi ng Panginoon, silang nagmamahal sa akin, aking ililigtas. Because He loves me, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer Him. I will be with Him in troubles. I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. So brothers and sisters, if we truly love the Lord our God and believe in Him, pahabain daw ang ating buhay, tutugunin ang ating mga kahilingan, hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kung susuriin nyo ang pangako at mga pangako ng Diyos, di ba tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Alam nyo kung saan nang gagaling ang lakas ng loob ko? Sa sinabi ng Panginoon sa Biblia, pag ikaw ay nanalig at nanampalataya sa akin, huwag kang mangingiming magpahayag. Na wala kang nalalaman, ilalagay ko sa bibig mo ang salitang nanggagaling sa akin. Kapag galing sa Diyos, ang salitang namutawi sa ating bibig, iyan ay may kapangyarihan. Amen? Sa sandaling kailangan natin ang salita na galing sa Diyos, magugulat ang taong kaharap natin. Maniwala kayo? Pusong bato ay tutunawin ng salitang galing sa bibig ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, the opposite of lakas ng loob is discouragement. Panghihina ng loob. So kadalasan tayo ay bumabagsak sapagkat nanghihina ang ating loob, di ba? Marinig din ako, nanghihina na niya ako, wala naman nangyayari sa kapupunta ko dyan. Alam niyo, lakas ng loob na tinutukoy ng Panginoon, hindi naapektuhan ng mga pangyayari. May nangyari sa walang nangyari, tuloy. Tuloy. Iyan ang may lakas ng loob na galing kay Yahweh El Shaddai. May nangyayari sa walang nangyayari. Tuloy ang pag-ibig
tuloy ang pananalig, tuloy ang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa, tuloy ang paghahayag ng mabuting balita, may nakikinig sa wala. Ako'y nananalig at nanampalatayang lahat ng tao makaririnig ng mabuting balitang ito, magigitla, magkakaroon ng bagong pananaw, magkakaroon ng bagong sigla at lakas ng kanyang loob, at tiyak magtatagumpay ang taong ito sa lahat ng kanyang suliranin sa buhay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Asawa, tatay. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Mangyari kasi napapadalas ang pagbiyahe niyo ng boyfriend mo. Gusto lang namin samantalahin ng panahon habang bata pa kami. Kapag nagpakasal na kami at nagkaanak, hindi na rin namin magagawa ang bumiyahe sa iba't ibang lugar dahil sa aming mga anak. Kung sa bagay nga, tama ka, Pinky. Isa pa, tatay. Nasa high school pa ang bunso kong kapatid. Tutulungan pa kita para makapagpatuloy siya sa college. Salamat, anak. Sana hindi ka magsawang tumulong sa akin. Tatay naman, bakit ako magsasawang tumulong sa'yo? Nakita naman namin kung paano mo inilaan ang buhay mo sa amin. Hindi ka na nga po nag-asawang muli. Kaya gusto ko lang ding suklian ang mga sakripisyo mo. Pinky, hindi naman kailangan na... Tama ka, tatay. Hindi kailangan. Pero gusto ko pong gawin para lalo tayong pagpalain. Hindi po ba nakasulat sa Bible, ang nagbibigay karangalan sa magulang, tatanggap ng pagpapala at mahabang buhay? Oo, Pinky. Isa yan sa mga pangako ng Diyos sa sumusunod sa kanyang kalooban. At ngayon nga po, graduating na rin si Troy sa kursong engineering. At nawa, katulad mo, maipasa rin niya ang board exam. Amen. Ang kinina natin, tatay. Hindi pa man nagre-review si Troy, lagi na nating isama sa prayer request ang pagpasa niya sa board exam. Malapit na pong matapos itong mga paupahang kwarto. Oo, Tucci. Dagdag kita para sa atin. Ang bait po ni Lord. Bukod sa tindahan, meron na rin tayo ngayong dagdag na pagkakakitaan. O hindi po ba? Amen, anak. Kaya nga mula nang alisin ko ang tinda nating sigarilyo at alak, talagang hindi ko na ibinalik. Kasi nakita ko rin ang pagpapalang kapalit ng pagsunod sa kalooban. Aba, Mapitring, may sarili palang banyo itong kwarto Oo, Arsi. Sinadya namin yan para magkaroon naman ng privacy ang mangungupahan sa amin. Abay, nako. Mabuti naman po. Nako, ikukunin ko na po ito. Magbibigay na po ako ng 2 buwang advance na upa. Sige, at gagawa na ako ng resibo. Ay, mabuti na lang may isang bakante sa mga kwartong paupahan. 3 kwarto lang ito, RC. Kasi nga pala, kung magkakaroon ka ng bisita, ipinagbabawal ko lang na matulog dito. Bawal ang maingay na tugtugan at inuman. Ay, walang problema sa akin yan, Mang Pedring. Mula trabaho, pahinga na ng katawan ng hanap ko. At hindi ingay o inuman. Hindi rin ako mahilig tumanggap ng bisita kasi wala naman akong kaibigan Ako ang dumadalaw sa mga relatives ko, lalo na sa magulang ko. Ay, mabuti kung gano'n. Salamat sa Diyos. Padala ka talaga ni Yahweh. Padala ako nino? Ni Yahweh. Kapag isang tao o pangyayari ayon sa iyong idinalangin, ang tawag doon, o mas madalas naming sinasabi ay siyang padala ni Yahweh. Sige. Maiwan na kita sandali at gagawa lang ako ng resibo.
Magre-resign. Abay, bakit anak? Wala ka pang 1 taon sa trabaho mo, hindi ba? Kasi tay, mahirap pakibagayan ng ugali ng boss ko eh. Bakit hindi mo idaan sa panalangin? Tuwing dadaan siya sa harap mo, bumulong ka ng, "In Jesus' name, baguhin nawa ni El Shaddai ang puso mo." Tay, mas gusto ko pong lumipat na lang sa ibang kumpanya. Troy, anak. Pwede naman po yun, hindi ba? Oo naman, anak. Pero bago ka gumawa ng final decision, itaas natin yan sa prayer request at sama-sama tayong manalangin. Opo, tay. Kung kalooban ng Diyos na umalis ka sa kasalukuyan mong trabaho, natitiyak ko, may darating na bagong offer. Mas maganda at mas malaki ang pasweldo. Amen po, tay. Amen. Mang Pedring, bakit ba ayaw niyong magtinda ng alak at sigarilyo? Yun po ang mabili eh. Ayoko magtinda ng makasisira sa katawan ng tao. Alalahanin mo, RC, ang katawan natin ay templo ng Diyos. At ang templong nakalaan sa Diyos, hindi dinudumihan, hindi sinisira. Mang Pedring naman, nagre-relax lang naman ang umiinom. Pampatanggal din ng stress ang yosi. Hindi po yun nakakasira ng katawan. Kung paminsan-minsan lang. Kahit ano pa ang sabihin mo, RC, hindi na ako magtitinda ng alak at sigarilyo. Dahil ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, higit na pagpapala ang tinatanggap. Mang Pedring! Mang Pedring! Ako, gumising po kayo, Mang Pedring! Nasusunog po yung isang unit ng kwarto! Wala po doon yung nangungupahan! Ha? Mang Pedring! RC, ano ka mo? Ano ka mo? Mang Pedring, nasusunog po yung isang unit ng kwarto! Yun po, nakadikit sa bakod! Ha? Ay, naku po. Tumawag na ba kayo ng bumbero? Hindi po, sinubukan na namin sabuyan ng tubig. Ay, naku, tayo na. Pagtulungan natin buhusan ng tubig. Ay, tubig pa! Dito na binigyan nyo! Oh, dito! Siyabot yung balde! Roy, heto, oh. Ito pa yung tubig! Binigyan nyo! Ay, tubig pa! Binigyan nyo! Ay, mga kapitbahay, tubig pa! Marami na mapula ka, boy! Ay, maraming salamat sa inyo. Salamat talaga. Ay, salamat sa Diyos. Patay na ang apoy. Bagamat nasira ang kalahati ng paupahang kwarto. Wala nang ibang nadamay. Naagapan natin ang sunog. Salamat. Salamat talaga sa tulong ninyo lahat. Sandali lamang po. Pwedeng sa akin na muna makitulog ang nangungupahan sa nasunog na kwarto. Ay, salamat, RC. Salamat. Pagtutulungan namin ni Troy na ipaayos ang nasunog na kwarto. Pero, paano? Nag-resign si Troy at... May kumuha na sa akin bagong kumpanya, tay. Ha? Yun sana ibabalita ko sa inyo eh. Pero tulog na kayo nang dumating ako kanina. Ayun nga, hanggang sa nangyari nga ang sunog na ito. Iniligtas tayo ni Lord sa kapahamakan. Totoo yan. Oo nga po, tay. Pero dahil sa nangyari, ako na mismo magsusupervise sa repair para masigurong hindi na May sasakyan ka na agad, Troy. Ito ba ang dahilan kaya mo ako pinalabas ng bahay? Opo, tay.
company car ito. Habang nasa kumpanya ko, magagamit ko ito. Naku, at may driver ka pa, kuya. Driver at bodyguard ko yan. Bodyguard? Bakit kailangan mo ng bodyguard? Engineer ka naman, anak, hindi ka politiko. Ay naku, Itay, ewan ko ba dun sa boss ko? Siya ang may pakana ng lahat ng ito eh. Mas mabuti na raw yung may bodyguard ako para sigurado niyang ligtas ako sa lahat ng oras. Anak, Troy, hindi mo kailangan ng bodyguard. Si El Shaddai ang ating patnubay at tagapag-ingat. Amen, Itay. Pero kasama yan sa trabaho ko eh. Kaya pagpasalamat na lang natin kay Lord. Amen. Tama ka nga, anak. Tama na nag-resign ka sa dating kumpanya. Dahil ngayon, higit na mabuti ang trato sa iyo ng bago mong boss. Amen po, Itay. Salamat kay El.